papuri at pasasalamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Plano niya ay di plano ng tao. Balangkas niya ay matibay at tunay na matatag. Tao, sa Kanya mo ipabuo ang buong katauhan mo at kailan may di mawawasak ito. Sapagkat bubuuin niya ang isip mong mabuti, bubuuin niya ang puso mong nawasak, aalisin niya ang hapdi at kirot ng iyong kaloobang tinik na nakatirik. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran, malubos ang kasiyahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Sino nga ba ang walang pangarap? Lahat ng tao'y nangangarap, yaong mga may isip at normal, hindi abnormal. Ngunit lahat ba ng pangarap ng tao'y naabot niya, nakamtan niya, at nakuha niya? Hindi. Sapagkat ang Ama rin hindi natupad ang lahat niyang pangarap. Ang pangarap niyang lahat ng kanyang mga anak ay mabuklod sa pagkakaisa, mabuklod sa pagmamahalan, makuha sa mga pananalita niyang kay inam na mapabuti ang lahat at makatanggap sila ng karapatan mula sa Kanya. Subalit, katulad din ng isang taong nangangarap, kung minsan ay nabibigo, kung minsan ay nagtatagumpay, gayon din ang Ama. Kung minsan ay bigo siya sa mga anak niya, ngunit sa iba na may nagtatagumpay siya. Sapagkat nabubuo niya ang lahat niyang gusto, walang kabiguan sa mga balangkas niya. Bagamat sa mga anak niya ay nabibigo siyang makita niyang lahat na masaya, maligaya, nagkakaisa at nagmamahalan sila. Subalit hindi siya tumutugot. Patuloy siyang lumalaban, patuloy na ito'y hamon sa lahat. Kaya naman hinahamon niya ang kanyang mga anak. Mga anak, halik kayo at kilalanin niyo ako. Kayong mga may pangarap na hindi ninyo makamtan, unahin niyong pangarapin na kayo'y mapangunahan ko at mapagharian at malulubos ang inyong kasiyahat at kagalakan. Sapagkat ang kagalakan ay dulot ko, ang kasiyahan ay handog ko, ngunit ang kaguluhan at kalituhan ay hindi sa akin yan. Kaya't ang sinumang sumasa akin, ang kapayapaan siyang kanyang nakakamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ang mga naghahanap at ako'y nasumpungan, tunay na sila'y nagliliwanag. Ang kaguluhan nila'y naging kapayapaan, ang kahinaan nila'y naging kalakasan, ang kadiliman nila'y naging liwanag, ang kanilang kaabahan ay naging kaginhawahan. Aba sa pagmamahal, aba sa mga bagay, aba sa pagmamalasakit, kulang sa pagmamalasakit, kulang sa pagmamahal, kulang sa paglingap. Ako'y punong-puno ng lahat ng iyan. Buhay ba ang Ama? Kaya't sino ang kumikilala sa Kanya na hindi mapapatunayan ng Amang siya'y totoo at tapat, buhay na buhay. Halina kayo mga mahal, sa halip na maghanap ng himala, sa halip na maghanap ng hiwaga, kumilala muna kayo sa gagawa ng himala at hiwaga ng buhay nyo. Sa halip na maraming tanong, huwag kang magtanong. Sumamba ka muna ng matwid sa Ama at tapat na kumilala sa Kanya. Sa halip na magreklamo, huwag kang magreklamo, matuto kang magbigay ng iyong buhay sa Kanya.
At pagkatapos mong ibinigay sa kanyang buhay mo, sabihin mo, O aking Ama, pinagkakatiwala ko ng lubos itong buhay ko sapagkat kung ako'y walang magagawa, ginawa ko na lahat ng kakayahan ko. Hinanap ko na lahat ang pwede kong makita, ngunit di ko nakita at hindi ako nagkaroon ng tagumpay. Ikaw na lang ang huling sandali. Ikaw na lamang ang aking huling baraha. Ikaw na lamang ang aking aasahan, wala nang iba. Doon, magpakatotoo ka kung paano mong sinambit sa kanya yan. Doon, huwag kang mag-alinlangan sa magagawa niyang imposible, gawin niyang posible. Sapagkat doon mabubuhay ngayon ang tunay mong pananampalataya at pag-asa. At nang mabuhay yaon, nakita mong salita niya ay walang pagkabula pala. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, habang may buhay, may pag-asa. Sapagkat kung di ka magkakaroon ng pag-asa, kawawa ka. Kung lagi kang nalilito, lagi kang nagagalit, kung lagi kang nagpupuyos ang dibdib, hindi bagat kawawa ka, sapagkat di ka makakali, di ka mapapatag, di ka mapapayapa, di ka maaaliw, di ka magagalak, di ka matutunton ng iyong magandang Ama ang dulot sa iyo. Sapagkat kahit saan kanya hanapin, kapag nakita kay tumatalilis ka. Kahit saan kanya tunguhan, kapag inabutan kay tumatayo ka't tumitindig ka. Iniiwanan mo siya. At ang tanong mo pa'y, paano namang nangyari yun, Ama? Samantalang ako'y dito lang sa lupa. Oo, anak. Sapagkat ang espiritu ko'y hinahanap ka at puro ka na lang dahilan, panay katwiran. Anak, marinig ko naman sa iyo, sumuko ka't huwag ka ng mga tuwir at magdahilan upang makita mo kung sino akong hinahanap mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang katotohanan ay katotohanan at walang magkakabula sa katotohanan. Ngunit ang kasinungalingan ay kabulaanan. Kaya't ang nais ng Ama, magpakatotoo upang ang katotohanan ay kamtin ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, makamtan nyo ang liwanag, at maghari sa inyong ganap. Doon hindi na madidimlan kayo kapag ang liwanag na totoong sumainyo, sapagkat ang Ama yaon mismo na magdudulot sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat at totoo ang Diyos, kumusta ka na, anak? Nakatulog ka bang mas mahimbing sa makatwid? Kapag di ka makatulog, may nararamdaman ka, may iniisip ka, sino ang katugunan para mawala ang sayo'y sakit at ikay makatulog? Sabi nga ng Ama, paano kaya naman niya nakakausap ang Ama? Tanong ng pilosopo. Paano nga kaya lumalabas ito sa bibig ng tao? Hinabi kaya ng isip ni Constancia ito? Hinabi kaya ng isip ng katauhan ito? Magnilay kayo ngayon kung paano bumubukal at dumaratal, kung paano nabibigkas at sa inyo naririnig. Ito kaya'y pinag-aralan. Saan naman kayang hinugot na talino ito at sinong taong nagturo sa kanya para may bigkas sa inyo? Kung magkagayon at kayo may pandinig, kayo'y nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't wika nga mula sa Hebreo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan
sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamti natin ang habag at kalinga sa pananatili at paghahari noon, ngayon at kailanman. Kailangan mo ito tao para ito'y kamtin mo. Buhay ba ang Ama? Kung nananatili ka sa mabuti, ika'y bubuti at mabibilis ang pagkamabuti mo. Subalit kung nananahan ka sa masama, bubuti ka ba? Kung nananahan ka sa dilim, makikita mo ba yung mga dinadaanan mo at mga hinaharap mo? Kung nananahan ka naman kaya sa gutom, hindi ka kaya magkasakit? At kung nananahan ka kaya sa iyong sakit, hindi ka kaya mamatay? At ito ang ayaw ng Ama. Huwag kang manahan sa sakit mong isip ng kung ano-ano, wala namang katuturat kabuluhan. Ginugulo mo lang ang sariling isip mo dahil wala namang nababatid ang ano-ano at ano-ano pa sa mga iniisip mo, kundi ang Ama ang nakababatid sa lahat ng iniisip mo. Kung magkagayon, gamitin mo ang isip mo, anak. Huwag mong sirain ang pag-iisip mo sa kakaisip ng kung ano-ano. Huwag mong linlangin ang sarili mo. Ako'y harapin mo. Kilalanin mo ako. Tuturuan kita kung paano mabuti at ituturo ko kung paano ka maaliw at magalak. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang pinagpapakasakit ng tao? Bakit gustong yumaman? Para lasapin, para makamtan ang karangyaan. Ngunit ito ba ay makapagliligtas ng kaluluwa mo? Hindi kailan paman. Subalit ang pagsumakita ninyo ay ang pang-espiritual na pamumuhay nyo. Hindi lamang kayo nananaganat, di lamang kayo maaliw na panglupang katawan, kundi maging ang kaluluwa nyo ay masisiyahan at makikinabang. Mga minamahal, kay buti ng Ama, hindi niya sinabing huwag ka anak kumain, magpakasakit kang gutom at nangako'y madama mo. Kundi ang sinabi niya ay kailan may di ko gugutumin ang sa akin. Hindi niya sinabing magpakadusa ka dyan para lamang iligtas kita. Kundi ang sinabi niya ay magpakatotoo ka para mailigtas kita. Hindi niya sinabing ilupasay mo ang katawan mo at magsakripisyo ka, ililigtas kita. Kundi ang sinabi niya, anak, sumunod ka, ang kaligtas ay kakantin mo. Hindi niya sinabing magpakamatay ka sa hirap, sapagkat nang ikaw ay mabigyan ko ng galak. Kundi ang sinabi niya, anak, huwag kang magpakahirap nang magalak ang puso mo at masiyahan ka sa ginagawa mo. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang lahat ay binibigay niya. Ang lahat ay mapapakita niya. Ngunit, ang hinahanap ng tao kumisan, yaong kasalanan, yaong makapagkakasala. Bakit? Sa halip na magandang isip niya, patag ang loob niya, hinanap niya yung kaibigan niyang nagkagalit sila. At nang maalala niya yung galit na galit siya, walang hiya, kaiyan, kung ano-ano ang sinabi. Sinong lumitot nagpagulo sa isip mo? Sinong nagpasama ng damdamin mo? Ikaw na ang dapat ay hinanap mo'y Ama. Ikaw na ang dapat ay hinanap mo'y banal na salita niya. Ikaw na dapat ang hinahanap mo'y makapagbubusog ng iyong kaluluwa at hindi yaong kung ano-anong gagawin mo para lamang masiyahan ang katawan mo. Mga minamahal, kung tuwirang batid niyong may tunay kayong saserdote, na tunay nakaangkop ng Ama at ibinaba sa inyo, mananalig kayo sa mga aral niya, magtitiwala kayo sa mga salita niya, hahanapin nyo sa kalooban nyo at hindi lamang sa bibig nyo at babasahin at mga mata nyo ang makakakita, kundi dadamhin ito sa puso nyo.
Nanamnamin ito ng kalooban nyo. Isisilid nyo sa isip nyo. Isa sa buhay nyong totoo. Hindi sa sinabi, ngunit walang kalakip na gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Maliwanag ang katotohanang tinuran. Ako ay ang Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Sa makatwid, buhay kang natatawag kung patay ang pananampalataya mo, hindi buhay ang Diyos sa puso mo. Buhay kang natatawag, subalit kung wala sa isip mo ang Diyos na buhay ay wala siya sa iyo. Kaya tangwi ka ng Ama, ako ang Diyos ng mga buhay. Buhay ang pananampalataya, buhay ang pananalig, buhay ang pag-asa, buhay na buhay ang pagtanggap at pagkilala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nilang lahat, at sa apat na sulok ng daigdig na iyong nilolugad-lugad at ginagalugad. Ikaw ang saksi sa lahat. Sa'yo ang pandinig na malakas. Sa'yo ang pananaw na maliwanag. Sa'yo ang mabuting panukala. Sa'yo ang wagas na pagmamahal. Sa'yo ang buong katapatan. Sa'yo ang pagiging makatotohanan. Naririto silang lahat na mga tinipon mo at binuklod, na pinag-isa mo at pinagtiyap-tiyap, sa dakong maliit kung papaano'y iyong natanggap, at ang lahat ay iyong inilahad. Lahat ng iyong mabubuting gawa, lahat ng iyong mabubuting salita, lahat ng iyong mabubuting panukala, lahat ng mabuti mong pundasyon. Kaya't kung sila'y may pandinig, sila'y nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag ang tinuran. Ang Diyos ang humihirang sa Kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng Kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa Kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong Ama." Kung magkagayon at batid mong tinatawagan mong Hesukristo ay anak na sinugo sa iyo, pakinggan mo ang aral at habilin. Magmahalan kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumakalinga ba ang Diyos? Nagmamahal ba ang Diyos? Punong-puno ba ng biyaya ang Diyos? Nagkukulang ba ang Diyos? Kagaling magsisagot. Kung magkagayon, magaling na ba ang isip? Salamat. Salamat, Ama. Hindi niya natatanungin niya yun ng, paano pag naglingkod po ako? Ibibigay sa akin yung hindi ko kaya, ay ayoko. Subukan po ba ako ng ganong pagsubok? Anak, pinangungunahan mo ako sa gagawin ko. Bakit hindi mo hintayin kung anong ibibigay ko sa iyo, at kapag nasa iyo na isabihin mo, Diyos ko, naway tulungan mo ako. Buhay ba ang Ama? Kaya, di mo ngayon katatakutan na siya'y paglingkuran. Di mo ngayon iiwanan ang sa iyo'y binibigay, sapagkat alam mo, ang ibibigay sa iyo ng Ama mo
yaong alam niyang kinakaya't kaya mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kaya naman, magmimithi ka na ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Magmimithi ka na ikay makalapit na ganap sa Kanya. Magmimithi ka na ikaw ay makadamang lubos sa Kanya. Magmimithi kang ganap na pumaroon ka sa kaharian niya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, huminga nga kayo ng malalim. Saan galing ang hininga nyo? Sinong bumuo ng inyong mga ilong? Saan nagmula ang hangin na hinigit nyo? Tapos sasabihin, may Diyos ba? Ba't di na ako pinakinggan? May Diyos ba? Ba't nangyari sa akin ito? May Diyos ba? Mahal ba ako? Kung di ka ba mahal, may hininga ka pa kaya ngayon? Hingang malalim. Nahigit mo ba ng maluwag? Wala bang bumara? Wala bang sagabal? Wala kang tinik? Wala ka bang naramdaman? Patay ang pananampalataya mo. Hingang malalim. Masaya ka ba ngayon? Hanggang kailan iyan? Naway hindi lang ngayon. Hanggang bukas. Hanggang sa susunod pa. Hanggang sa isang linggo. Hanggang sa isang buwan. Aba, paano sa isang susunod na buwan? Dapat buong buhay. Buhay ba nga ma? Hingang malalim. Naramdaman mo na ba ang ama mo? Saan siya pumasok? Sa hininga mo? Sa bibig mo? Sa ilong mo? O sa puso mo? Nako, ipinid mo na siya at huwag mo nang ialis sa'yo. Nang hindi naman naigandamdamin mong tao. Higit pa, higit pa, higit pa. Higit. Maliwalas na ba isip mo? Aba, di hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Yan ang dapat gawin nyo. Para hindi kayo nalilito, nagugulo, ang isipin mo lang yung problema mo ngayon, bukas wag na. Para kayo ay wag nalilitong totoo. Hilingin mo sa Ama, lutasin mo ngayong araw na ito. Bukas, alam kong malulutas pa rin kahit na ano pa ang binigay mo. Sapagkat kung nalutas mo ito ngayon, bukas malulutas mo. Kung nalutas mo ako sa gutom ngayon, bukas malulutas mo rin ako sa gutom. Kung nalutas mo ako sa kailangan ko ngayon, bukas lulutasin mo rin ang kailangan ko. Kung nalutas mo ako ngayon sa pagmamahal ko, inadama ko kung sino kama ko, bukas madarama rin kita. Kung nalutas mo ang mga iniisip mong dapat ngayon ay hindi pinasasakitan ng loob mo sapagkat walang kwenta, bukas payapa ka na. Buhay ba nga ma? Lagi mong isipin, may Diyos ka. Lagi mong tandaan, may Ama ka. Yaon ang Diyos mo at Ama mo na pinag-isa sa Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Lagi mong tandaan, may tagapagligtas ka. Lagi mong isipin, may nagligtas sa'yo. Lagi mong alalahanin, may tagapagligtas ka. Kaya't kapag naalala mo't naisip mong may tagapagligtas ka, hindi ka mababagot sa buhay mo. Buhay ba nga ma? Lagi mong sambitin, Diyos ko at Ama ko. Ako'y patawarin mo sa isip at damdamin ko kung nagkamalit nagkasala ako. At lagi mong panghawakan sa isip at damdamin ko yaong mga aral mo na dapat ay aking matanggap na totoo. Isilid mo ito sa isip ko, itahan mo ito sa puso ko, at sa buong panahong nabubuhay ako, Ama, huwag mo nang burahin pa, huwag mo nang patayin pa. Burahin sa isip ko
patayin sa damdamin ko. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon pala at buhay na buhay ang Ama, hinga ka pang malalim. Hinga pang isa. Ang unang hininga mo na hinugot para sa iyong problema, tinapos na ng Ama. Ang pangalawa mong paghigit, yaon ay sama ng loob mo, tinapos na. O gawin mo pang pangatlo, manalig ka, binigay niya na hinihiling mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O tao na may pag-ibig sa akin at tapat ang isipan, huwag kang magalinlangan, ako'y may magagawa na imposible sa inyo, sa akin ay posible. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kung hindi siya tapat at kung hindi siya totoo, dapat wala siyang binuhay na tao. Dahil siya'y tapat at totoo, binuhay niya kayo. At ngayon, sabihin mo, Panginoon at Diyos ko, salamat po sa pahiram mong buhay. Huwag nawa po ang lagi kong nakikita ang kakulangan ko, kundi ang makita ko ang bawat pagbibigay mo. Amen! Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Panginoon, mapagalak nawa kita. Huwag naman puro hinahanap ko ako ang pagalakin mo. Amen? May amen ka, dapat alam mo yan. Isa pa. Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi kita lubos na nadarama, sapagkat may galit pa ako. Amen! Bahala ka ngayon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal.
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinang tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinang tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinang tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino ang tunay niyong saserdote? Sino ang tunay niyong guro? Sino ang tunay niyong tagapagligtas? Walang dilit iba ang hinahanap mo, ang sinasabi mo, Panginoon ko, Jesucristo. Sino ang bumuhay sa iyo? Sinong nagpahiram ng buhay sa iyo? Sino ang nagbibigay ng mga bagay sa iyo? Walang dilit iba kundi ang Ama. Anong pamamaraan niya para maramdaman mo siya? Anong pamamaraan niya para magpakilala siya sa iyo? Anong pamamaraan niya para makita mo buhay na buhay siya? Espiritu niya. Huminga ka ng malalim ngayon. Nasa iyo ba siya? Kung magkagayon, umuwi ka na maluwag sa puso mo. Buhay bang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigip kayo ng ligaya. Ligayang totoo na hindi panandalian lang. Galak na mula sa puso, hindi sa nguso. Malinis na isip, hindi ng bibig. Sapagkat ang pumapasok, hindi yaon ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas sa puso nagmumula. Kaya't ang wika nga ng Ama, mga anak na minamahal ko, kung ang pagkain nyo lamang ay ang salita ko sa tuwin ay nanaisin nyong namnamin at kainin, walang madidimlan,
walang masasaktan, walang mahihirapan, walang manlulumo, walang manghihina, walang maduduwag na labanan ang buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa tuwin ay may bukas pa. Ay, po, linggo bukas. Buhay ba ang Diyos? Pinaliwanag ni kapatid na Maria, ay Marie, 5-5 po. Pero yung po ay sa tuwin ang gagawin. Ano po? Ngayon po yata hindi magaganap yun eh. Maaga pa pala. Hindi pala ako makakatakas. Yan ang pangtao. Pag tinatamad, tatakas. Pag nagtatamad, may katwiran. Gusto ko na po tumakas. Kaya sabi ko, hindi yata magaganap. Sabi ng Espiritu, Constancia, hindi mo alam ang oras. Umusad ka at pakikita ko sa'yo. Maaga pa, anak! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kasi po may lakad ako eh. Parti-partis yun, sabi nga po. Dahil paparti ko naman yung dapat na iparte dahil mahalaga siya sa buhay ko eh. Dahil mga lingkod din po sila eh. Ngayon, ipaparte ko yung mamaya dahil may gawain naman mamaya uli. Maaga pa nga naman, ipaparte ko rin kayo. Halina po kayo! Buhay ba ang Diyos? Hilingin nyo, mapuspos kayong ganap sa bawat magbabahagi sa inyo.